Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue and if there be any praise, think on these things. The God of peace. Pray ta, Lord, salamat kayo sa imong grasya, salamat sa kay kaganiya sa kadaugan. Thank you for using Pastor June, ganihang buntag. Salamat sa mga Kristohanon, mga bisita nga ni Simba. Salamat sa mga Kristohanon nga nagpabilin karong kahaponon. I pray, Holy Spirit, gamita akong hunahuna, akong lips, akong mind, nga mo encourage sa mga Kristohanon nga I know lailahi mi giatubang karong si manahuna, lailahi mi giatubang nga challenges ang mong kinabuhi. So I pray nga mahimo ni siya nga blessing ang kini nga message karong kahaponon. Salamat kayo ug I pray lang Lord kung na may kalihukan ang among kaaway, gibadlong nako siya sa ngalan ni Jesus Kristo sa miling nga dugo, di sila pwede magsamok-samok diri. Gamiton niya ang mga kabataan o unsa ba nga dili makapaminaw ang tanan sa insakto Lord. Kung naamay gibutang nga hedge sa hunahuna sa mga katawhan, kuha kini. Salamat kay Lord, giday ka na mo gipasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Lingkod. The way of abundant joy. Kinsa gusto og abundansya nga kalipay? Di ba kitang tanan? Dili ta gusto nga maguol, di ta mga ano. Pero dili na to malikayan nga naagyod maguol gyud ta. Di ginato malikayan nga naagi panahon sa atong Kristohanong kinabuhi nga ma, ma maguol ta sa mga butang nga moabot sa atong kinabuhi. Mo nang we gather here to explore a topic that resonates deeply within our hearts nga naa sa atong kasing-kasing. Unsa man na siya? Kalipay. Kaya nga naman, lisod kayo ang uban ginapangita nilang kalipay sa ilahi nga paagi. But kita nga Kristohanon, wala taylain nga kalipay kundili ang pagpangalaga diya sa tinudnay nga Ginoo. Usahay sad makaluya sad. Usahay sad mingon ka nangalagad man tako, gihatag man nako tanan, nagbasa man tako sa Bible, nagampo man tako, naalagi panahon nga mawad-an ko kalipay. Kaya nga naman, ang number one nga dili gusto nga malipay ta ang atong kaaway. Mao bitaw nang bantay ninyo. Akong giingon, giingnan kong Pastor Jerry, bantay ta kay nga naman grabe gracias Ginoo, grabe ang ato ang pag engage og activities karon nga mga bulana. Karon nga mga ano sunod-sunod liga dayon tong liga dayon sunod ang katong ah, evangelistic nights. So grabe. So mo na ang yawa di gyud siya malipay. Kung natay buhaton nga para nga nang uban bitaw nga makadungog sa pulong sa Ginoo o sa kaluwasan, wa man sa tilaing dili man sa pwede nga mag ano kay nga naman ang gisugo sa Ginoo sa tuwa mangabig man tagkalag. Di man sad pwede nga di ta mangabig kalag. Alang-alag mangabog tagkalag. Dapat mangabig tagkalag. Mo nang joy sometimes seems elusive in a world filled with trials. Yes, naay mga trials sa atong kinabuhi. Naay mga hardships na may kalisod sa atong kinabuhi. Maybe sa imong trabaho lisod, maybe sa imo ang giatubang karon sa imong pamilya, nasakit imong mama, nasakit ang kauban sa imong ano, na lisod, hardships, na ay daghan kayo. Not only hardships, uncertainties. Nga bitaw magunahuna ka, unsa na lang ka, asa na lang tapadong ani, unsa na lang ka ang atong ugma ani. Sahay makalimot ta ba nga naata anak tas Ginoo? Usahay makalimot ta ba nga oy luwas man day ko day no? Makalimutan na. And we often find ourselves searching for happiness during
challenging circumstances. Labi nagnaay mga circumstansya nga challenging kayo, murag di nimo ano mangita ta diha sa kalipay. However, the good news is that true joy can be found even in the most difficult of times. Nga bisan pag sa pinakalisod nga ang tinuod nga kalipay, makita na siya. Mabitaw nang giingon sa let's check into the passage and discover how we can experience the lasting joy that surpasses our circumstances. Mo nang i-check nato diri based sa atong gibasa. Mo nang ningon number 1, mo nang giingon rejoice always. Lipay ka. Rejoice, verse 4, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Pagkalipay diya sa Ginoo nas kanunay og mag-ingon pag-usab pagkalipay. Hoy, paminaw, dapat magmalipayon ta. Awa lagi. Bahalag natin daghang bayro nun, lipay gyapon ta. Dili pa halata ba nga daghang tagbayro nun? Daghang pa tagbayro nun, mag-uol pa ta. Samot. Mo na yun niya, rejoice again, I say, rejoice. Daghang tag sakit, yes. Natay mga sakit nga di masabtan usa, yes. Tinuod na. Dili ta ka, likini bitang maabot na ka sa edad nga daghan na kay pamation, labi na mga maabot na mga senior years. Mo na bitaw moingon sila, life begin at 40. Kaya naman, naa diha tinuod manggawas imong sakit. Pero gipainumduman ta nga pagkalipay diha sa Ginoo kanunay. Hoy paminaw, asa ta maglipay diha sa Ginoo. Kanunay. Always. Dili ta pwede nga magkalipay diha sa gawas. Dili diha sa Ginoo. Mo nang og mag-ingon pag-usab pagkalipay. And again, I say rejoice. Tanawa, gikaduha niya og sulti. Lipay. Mabitaw na usay makita kog ng mga tao ito nga bisag sa mga problema lang dagko kayo pero gakalipay gyapon bisag sa pressure sa trabaho, lipay gyapon. Yes, tinuod na. Mas maayo nang malipay ta. Pero ayon sa pagkalipay nga walay tumong kay basig malaan na kagbuang pud na. Ang uban sad mabuang sad kay nga naman tungod sad sa too much nga problema pud. Pero ningon ang pulong diya sa Ginoo, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Lipay. Mas malipayon ka. Katulog ko, mabunga na ako eh. Mas malipayon ka. In the opening of our verse of our passage, the Apostle Paul commands us to rejoice in the Lord always. Permanente. This command may initially seem challenging. Yes, tinuod, challenging na siya. Lisod kayo kalipay og naa kay giatubang nga dili maayo diha nga sirkumstansya. Lisod oy. Magtan-aw ka sa imong igsuon or magtan-aw ka sa imong naa ba kay giatubang diha nga dili ka ganahan, siguro di ka ganahan mong ngisi. Just challenging. Na every time na sad nga moabot na sad ang sana bayro no na pod. Nakuyawan mi diri kay giarian mi sa Tagalanik ko. Ayo mamot namoy notice for putla na mogbil. Gula. Nako, Clara, wa ka ni bayad. Siya nabayaran naman na, sir. Siya ba, si Clara siya. Sige rin kuya, kay basig na sayup lang na. Sige, uy, nibalik na sa pagkaugma. May gani kay amigo ni Sir Jerome. Siya, lang, atuon na ako na sa opisina. Ano na to, storyahon na to na. Di ba?
Sakto tugingan ni Ma'am Charity usahay mas maayo na lang mahimo tang lamigas no kay wala tay hunahon-naon. Gitubag pud siya ni Ma'am Arian, lisod pud mahimo tang lamigas kay tumbal na sad ta. Usahay ba? No, no, no. Kasabot ko sa ang inyong nagsentimento ko sa inyong mga ano. But pasabot ba? Tungod sa kadaghan na gyatubang problema ano. Usahay bitog mo ano bitaw ka nga unta na lang ing-ani na lang ko kay ngano man. Pwede man pwede tao man ta. Naa gina. Part gina sa to kinabuhi. Mo nang ningon siya, it's very challenging, especially when considering life's ups and down. Naamgay ups, napoy down. Na sometimes, yes, sa imong kinabuhi, maybe nakakaroon sa lipay kay ka, muabot sa kinabuhing down sa kay kapod. Di sad pwede nga imong kinabuhi nga pirmi lang ka up. Di pa pwede imong kinabuhi narapog ka pirmi sa down. Our life is up, naap ka sa up, ay naasa ka sa down. Naagid na. Do you think nga katong gipangistorya ni Pastor June atong ano nga katong mga dato kayo? Do you know Mark Zuckerberg pila ang iyang bayad sa iyang security lang, iyang gasto para ma-secure lang siya? Pila pod ka millions? Do you think nga kung ing anak ka kadato na kay peace of mind nga ano gid ka? Wala. O gani nako datay usa kayang people diri nga kuyog sa mga usa sa mga ano diri sa Lanao. Ako siyang gipangutana, may man kay sila modala silang problema dili ya nasad na sila yung makakagugulaanan bisag daghan sila kwarta. Na oy. Mag-uol tay. Ma ma-intimidate ka or maunsa ka ba? Ako siyang gipangutana. Nya, sa imong paminaw nga sige kag kuyog-kuyog sa ilaha. Lipay ka? Siya dili yay. Aman. Paul's instruction holds great significance for us as a believers. Firstly, the command to rejoice always highlights the transformative power of joy. It's not a fleeting emotion that depends on unfavorable circumstances. Yes, usay kung paborable nimo ang circumstansya, lipay ka. Pero dili gani, di sad ka lipay sad. Mabitaw nang na ang atong emotions na ata malipay ta, mag-uol ta, maano ta. Mo nang gi-remind ta ni Apostle Paul, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. Lahi-lahi tag ginatubang. Lahi-lahi tag mga problema, lahi-lahi tag ano. Og ang number one ginatubang karon kwarta. Kinsa may walay problema sa kwarta be? Tas kamot. Oh. Ang wa lagi problema bitaw kini mga bata kay nga naman mabalo nako. Mamili pa. But rather steadfast disposition that imitates from our relationship with the Lord. Our joy is not determined by external factors such as wealth. Sa kung gingon pa ganyan, dili ay. Kung sobrahan sa ka sa kalipay, nga naman, mag-uol sad ka, kaya nga naman, kung daghan sa ka kanang sobrahan sa ka, sa kanang, daghan sa ka, maghuna-huna sa ka, ikawatan ka kuha no? Basig ano ani? Pareha ni Kim Cho, gikawatan siya sa iyang igsuon ra gihapon. Si Manny Pacquiao, sa una tong bago pa siya ano, ang gakawat ra pud siya, ang iya ra pud suod nga ano. Mas maayo nang sakto ra pero nakakaitimod na nga kalipay.
success. Yes, to God be the glory. Sa whole Philippines, daghan kay ni graduate. Amen. Salamat sa Ginoo. Nya, problema na sa tong gobyerno, asa na sa sila pangitaag trabaho. Mo nang, paminaw, ang nakanindot na to, kaya nga naman, ang kanindot na to, naatay Ginoo, nga mo tabang sa tuwag, pagpangitag trabaho. Tangay mo, gol. Nakoy ka, ni istorya sa ko. Pastor, mag-graduate ni Pastor. Dayon, mangitan ni siya trabaho. Ay na. Kaya siyempre, lisod po, duman naka-graduate niya. Lain po, mabitang niskwila ka para makatrabaho ka. Kasagaran na bang problema sa Pinoy karon kay kung nanay trabaho, mingon din, kapoy man. Our joys are determined by external factors, success, comfort. Instead, it is grounded in the unchanging character of our Heavenly Father. Nga kanindot lang, kaya nga naman, ang atong langiton nga amahan, wala na usab. Ang ato lang, mahimuot ng ano sa imo ha, ng Ginoo sa diya sa imo ha, lahi sad ang imong favor nga ihatag sa imo. To God be the glory, sa Diyos lang imaya, di lang ilabnan. Angel, no? Maglibog yung, si Angel. Si Angel. Sige siya attend og per meeting dayon. Siya, nag-share siya. Sige siya, nag-share siya. Siya, Pastor, lahi ra gyud day no, kanabit ang mga lagad kag tinud-anay sa Ginoo kay lahi ra gyud day ang favor nga ihatag sa Ginoo. To God be the glory. Kung unsay naa siya diri partner siya ni kumbaga active siya sa church. Dayon ang gibalo sad sa Ginoo sa iya ha. Pwede na nako isulti. Cum laude no? Cum laude siya ugma. Palakpakan na to. Ay, luck. Di, ang ako lang gusto makita ninyo ba, nga lahi og favor ang ihatag sa Ginoo sa mga tao nga nagtarong diya sa iya. Lahi. To God be the glory lang. Lahi. Unchanging character of our Heavenly Father. Kaya nga naman, ang atong langit nun nga mahan, di matan niya pasagdan. Di matan niya, di man siya pareha sa atong mga amahan nga usahay. Okay, usahay di. Pero lahi atong langit nun nga mahan. Nakakita siya. Mo ang example na ni sa Acts chapter 16 verse 25, at night and at midnight Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. Bisan unsa na siya sa gipreso nga sitwasyon, silang Paul and Silas, grabe, nakapasalamat gyapon sila, nakakanta gyapon sila. Lisod biyag kantag, rejoice in the Lord. Kung naka sa imong circumstansya, di ka kakanta na eh. Di magi ka ka-smile, kanta pa. Paglisod magi kang smile, kanta pa ka. Pero si Paul and Silas during sa iyang gracias sa Ginoo, nganta sila. David, who rejoices during trials and declaring, Psalms chapter 4 verse 7, Thou hast put gladness in my heart, more than in the time that their corn and their wine increase. Nga, ang Diyos nagbutang sa tinuod nga kalipay, gladness diha sa imo kasing-kasing. Ang Ginoo. Likewise, in our lives, we can find joy in various circumstances. When we encounter challenges, we have the assurance
that God is with us, working all things together for good. Romans 8:28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Our joy springs forth as we trust in His faithfulness. Nga, mo ano ang atong kalipay diha kung mag-trust ta sa iyang faithfulness. Katubit ang nabanggaan ang motor, ang tricycle diri sa simbahan. Salamat ko sa Ginoo nga wala ra na unsa. Naano siya, si Jaire, kulbaan silang kauban sa LL, luspad sa LL. Dahil tanaw nila kang JJ, kay murag bata-bata man. Gikuan nila. Pero ang ipasalamatan sa Ginoo, wa sila na unsa. Total, kay kanang mga, kingana, mailisa naman na. Butang naman na. Ang importante, ang kinabuhi sa tao. Nga naman, maging circumstansya, di mo ginato na malikayan. And praise God and thank God, nahusay ra. Praise God, nga natay attorney. Abogado. Tawag na nato og attorney Galudo. Tagaan siya wisdom sa Ginoo, gracious Ginoo, na okay ra. Na ano ra tanan? Say, itugod sa Ginoo ang mga circumstansya nga na, say mag-uol ta pero naray masulbad naman na. Our joy springs forth as we trust in His faithfulness. Salig ta sa iyang faithfulness. Mo bitaw nagingon, they are new every morning, kada buntag bag-o na. Kay kung dili na bag-o, sud kayo. Let us comfort in the truth that our joy is not fleeting or dependent on external circumstances, but rather anchored in our relationship with God. Manang, as we rejoice in the Lord always, we become beacons of His light and hope, drawing others to experience the transforming power of His joy in their own lives. Nga makita sa uban ba, bisag naatay nagian, makakita ka, malipay yapon ka. Gatuo ka, ngisi-ngisi na sa jingjing, wa na siya problema, nasa na siya giatubang. Na problema sa na siya siyang mama. Ganaw na sa siyang mama. Ganaw na ka, daghan ta, lalahi ta giatubang. Not only rejoice always, verse 4. Number 2, cultivating a spirit of gentleness or kalumo and contentment. Verse 5 and 7. Let your moderation be known unto all men that the Lord is at hand. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, but let your requests be made known unto God. And what? The peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Manang, we come to Paul's second point in his letter to the Philippians, cultivating a spirit of gentleness. Kalumo. Contentment. Nganong usahay mano ka, kay nga naman dili makakontento sa mga butang nga naada nimo. Manang mag-uol ka or maunsa ka. Gentleness, kalumo. Hinahanglan tagkalumo dia. Manang ningon sa verse 5, itugot ang inyong mapugnanon, mahibaluan ngadto sa tanang tao ang Ginoo haduol na. Gentleness and contentment are virtues that contribute to our harmonious and joyful filled life. Kaya galing usahay sa kini atong character o atong old self, naasad usahay di ta kapugong sa tong kagalingon. Pero dapat i-exercise nato atong kalumo diha. Pero di sa to the point nga bisa gidawg-daog na kadiya nga ano lang
Patience. We exhibit kindness. Patience. Pasensya. Kini mga bata na to no, usahay, mawad-an tag pasensya no? Labi naglalaki. Lahi gidi ang laki kay sa babae no? Kaya ang lalaki kay kuan gyud siya kanang ambak, kalitlag ano, tumbling. Ingko 3 years old pa ka, ing ani na imong unsa na lang kag mudako gano? Mo na ang mga batang laki diri oh, sige dagan, dagan didto. Lahi sad ang babae kay ano man sobra ka ing-ing. Girlalo kayo. This gentle disposition fosters healthy relationship, promotes unity. Mo nang yes, kining na kay kalumo ano mo na siya mo promote og united ta. Isod pud kay mag-away-away ta diri. Amen. Kung naay mga butang dili ninyo ano, inyong isettle down. Istoryahan ninyo ba? Or anon ba ninyo pastor? Pwede na to ni anon. Kaya usahay ra ba kana bitong naay mga butang nga dili ninyo maistoryahan mo dako ra ba na? Mo ano na siya ba mo mana istoryahan in a nice way, in a, ano, cool, in democratic way. Dili bitaw nga pinaisog nga no, wala. Istoryahan. Dayon kini mo man nagstorya, oh, wala na. Di na nato balik-balikon. Huwag naman. Conflicts with grace, mo nang resolves conflicts and with grace nga naay conflict diya sa grasya and understanding sa pagsabot. Moreover, it helps us avoid unnecessary strife and enables to extend God's love and compassion to those around us. Nga naatay kalumo diha sa mga or kaluoy diha sa naaga palibot diha sa tuwa. Conversely, contentment involves finding satisfaction and peace in present circumstances, regardless whether they are favorable or challenging. When we cultivate contentment, we resist comparing ourselves to others or constantly yearning for what we lack. Yes, usahay, magkumpara ta sa uban ba? May tag cum laude sad kuno, may tag ingani sad kuno, may tag ingana sad kuno. Ay sige lang, dili man tanan gifted. Sutian mo sa tinod, dili man kumaayo ka ng di gyud kumaayo mo compose bitog kanang mga English or what. Di kumaayo ana. Di sa kumaayo sa math. Makasabot lang ko gano pero makastorya ko gano. Dili gyud nimo kinahanglan ikumparar imo kaugalingon sa uban kay nga naman kung imong ikumparar imo kaugalingon sa uban, mawad-an kag kontento ba? Yearning for what we lack. Nga naman, dili magyud tanan ihatag diha sa Ginoo sa imuha. Dili bitaw tanan. Nay uban bright pero bugo sad sa gugma. Bitaw na di kasi naay mga bright pero bugo sa gugma. Nasay dili bugo sa gugma pero bright sad wais pod. Ba? Ang lisod sad nga nakoy mga kaila sa una ano. Gwapa siya dayon bugo pagyud. Dili ngon bugo ha kanang dili lang siya kagets dayon ba. Pero ang but pasabot dili man gyud tanan ihatag sa Ginoo sa imuha tanan. Pero naay special nga gi-gift ang Ginoo sa imuha. Mao nay pangitaa.
Mo na i-cultivate o maay ka sa music, mo na ipagamit diha. Interesado ka sa unsa ba interest nimo? Nangutanas pa sud jud. Oh, lapad lagi inyong yuta. Wa na lagi tanom diha. Ko wala na may kuan diri kay gatanom man gud ang mga gapuyo diri sa balay naa sa cellphone. I-harvest nila sa nga dula. Ang mga batan-on nun dili na mo dukot og kana bitong garden jud. Wala na. Manang one vital step is seeking God's presence through prayer. Manang ningon siya sa verse 6, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your request be known unto God. Ayaw pakabalaka sa bisan unsa apan diha sa matag butang pinagi sa pagampo ug pangalupyo uban ang pagpasalamat ipahibalo ang inyong hangyo ngadto sa Ginoo. Storya ka sa Ginoo. Communicating with God. Saan pag storya sa Ginoo pastor nga ano man? Storya ka. Lord, mao ni ang akong ano. By the way, naatay mga copies diha sa giano ni Clara, padayon gyapon ta sa atong 40 days fasting. Kaya nga naman, daghan tagi pangayo diha sa Ginoo. Ang uban nga wa pa nakapasa sa ilang prayer request para maapuan na to. Bawat pamilya naa didto. Sige. Katapusan. Oh, mata na. Sikha na sa matapad. Mata na. Dirita. Number 3, focus on what is good and true. Focus ka kung unsay maayo o unsay tinuod. Manan siya ningon siya sa verse 8, finally brethren. Magag finally gani conclusion na siya. Whatsoever things are true. Sa katapusan mga igsoon bisan unsa nga butang nga tinuod. And by the way, there are always two sides of the story. Naagyoy duha ka side ang story. Lahi ang version sa usa, lahi ang version sa usa. Lahi na. Mo nang kinahanglan nimo mabal-an unsa gyud ang tinuod. Ayog tuo anang gihatod lang nga istorya, ayog tuo anang giano lang nga istorya kay nga naman tan-awa sad unsa gyud tinuod kung asa gikan kinsay gastorya. Kay why? There are two sides of the story. Unsa man gyud tinuod? Unsa mga butang nga tinuod? Bisan unsa mga butang nga matinud-anon, honest. Whatsoever things are honest. Mo nang karon paminaw, maglibog ka unsay tinuod sa unsay nahitabo sa atoang Senado karon. Kaya nga naman, tanan halos mga lawyers. Bisa dili lawyer, maayo kay mo dalag istorya diha, maayo kay mo ano. Depende lang kung asa sila pabor. Probably whatsoever things are honest. Matinud-anon, bisan unsa mga butang nga matarong. Mobalik ta just. Ug mao na permanente sa atong pastor sa una, di siya gusto binuang. Di siya gusto kanang mga tinikasan or unsa ba. Just.
Bisan unsa mga butang nga putli, whatsoever things are pure. Tinuod, pure. Walay sakgul. Di ba? Mupalit tag dugos, moingon magita pure ni dili. Sa may timailhan nga pure dili, daghan kay istorya. Okay, usahay na butangan panilag kanang sa tawag ni. Kana bitong ano sa honeycomb sa Bisaya na. Basta ibutang nila sa baldig apil. Pero ni ano nimo ibutang nimo sa tawag ni ibutang nimo diha sa freezer mugahi. Ang uban sa dingon, sayo naman na, sir, basta balaan nimo dagkutan nimo musiga. Why? Everything, kung nga na ning kalibutan na, nagid, maglibog kag, asa magitinod, unsa magi ano. Ug karon na sad, nanapoy issues karon sa mga Baptist churches against mo nang ay na lang tag apil-apil anay. Wa na lang gyud ko nag-comment sa mga ano kay musamot tag kalabad sa tong uwa na. Ang ato diha padayon tag unsay pabuhat sa Ginoo ato diri. Kay kung mo apil-apil pa ta na astang. Samok na kay politics, samok na kay ano, apil-apil pa ta nang ahay na. Kung unsay tinuod, diri ta sa tinuod. Mao may giwalis tudlos to pastor. Unsang butang nga angay higugmaon. Whatsoever things are lovely. Bisan unsang mga butang nga maayog dungog. Whatsoever things are of good report. Unsay mga maayong dungog. Sa may mga maayong dungog. Uy, si ano biya kay mo graduate. Unsa man siya? With honors. With ano. Pero dili gani maayong dungog. Ay na. Dili man na ano. Di man na makahatag og sa tawag ani makapa ano sa tuwa ba makapadugang sa atong Kristohanon nga mature ta mo samot man tag disturb na ay na lang na entertain na. Kung adunay pagdaig hunaw-naa ning mga butanga. Mo nang in this final verse, Paul presents a list of characteristics we're encouraged to dwell upon. He instructs us to fix our thoughts whatsoever. Kaya nga naman, usahay magsugod na siya sa atong hunahuna. Magsugod na siya. Honorable, pure, lovely, commendable, excellent, and praiseworthy. By intentionally filling our mind with thoughts with align with His virtues. We create space for God's joy to permeate, tumutuhop sa atong kinabuhi. Mo bitaw nang wherewithal shall a young man cleanse his way. Mo nang in order for ano dia kinahanglan jud ka mobasa sa pulong sa Dios. Mura bitaw na siya ang kanang illustration ba nga ang balde puno og lapok in order nga mawa ng lapok dia kinahanglan punon nimo og bato hinahinay ano. So diha kung dili nimo punon og pulong sa Ginoo ang imong hunahuna og ano ang mupuli diha mga negatibo gid nga mga thoughts. Dili gid maayo nga mga thoughts. I know, yes, labi na kamong nagtrabaho sa ang inyong mga kauban nga dili mga Kristohanon, daghan sa kayo ang inyong mga palakasay lang diha, daotay lang diha. Normal na sa ano. Pero nakanindot diha. Mobalik ta whatsoever things are lovely, whatsoever things are true. Whatsoever things are honest, whatsoever things are just.
whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. Huna-hunaa ning mga butanga. In order for us to have joy, rejoice in the Lord always, or rejoice always. Kalipay des Ginoo. Number 2, cultivating spirit of gentleness and contentment. And the last, focus on what is good and true. Focus ka kung unsay maayo o unsay tinuod. Focus dia. Ayog focus ang mga butang dili makatabang sa atong Kristohanong kinabuhi. Amen? Nindog ta? By the way, mga preachers, mag-dedicate ta sa sakyanan ni preacher ko after ani. Ipiyalan sila sa Ginoo sakyanan, so i-dedicate na to karong hapon nun. Mga preachers, ay sa mo kay atong ampuan mga men or Rita, Lord, salamat kay dalag kay ka. Salamat kay Lord sa pulong nimo. Yes, Lord, matubang na sad mi sa lahi-lahi nga challenges sa among kinabuhi. Labi na ugma Lunes na sad. I pray Lord tabangan nimo sila. Ayaw sila kalimti sa ilang mga trabaho, negosyo. Kuyog silang anak, kuyog silang asawa, silang pamilya. I pray Lord, imo silang proteksyonan. O I pray lang Lord, tagaan mo silang kalinaw padayon. O salamat sa mga panalangin nga imong gihatag. Panalangin ni padayon ang imong katawhan. Salamat kayo sa ilang nag-uli, silang tithes and offerings. Praise na ako Lord, ang nagatubang sa mga different circumstances, sa kasakitan, unsa ba, problema ba, ayaw sila kalimti, doawa sila padayon. Salamat kayo Lord sa mga Kristohanon sa Truth Baptist Church, in spite sa mga challenges, sa mga tubang. Salamat ko Lord, nga gahapon naningkamot, nga kami makapadayon ug pagpangalagad kanimo Lord. So busa sa pagpanguli namo karon, tabangi, balo namo ang kalipay, mga pulong among nadunggan gikan pag ganing buntag kang Pastor June. Ug i-pray sa nako Lord nga imong mga katawhan ayo sila kalimti padayon. Dalaygon kay ka, gibalik mo itong himaya sa gamanang ngalan ni Ginoo Jesus. Amen o amen. Gihimo na akong kapartner sa akong kinabuhi ang Ginoo, kapartner na ako siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela, sa akong pagkikilambigit, sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibok ng akong kusog ug hangtod sa akong katigungon. Ako nasayod nga taliwala sa mga pagsulay nga maabot, ang Ginoo adunay giandam nga maayo, madigayaon ug malig-on nga kugmaong alang kanako. Mahimo na akong mapalampuson sa pag-eskwela nga dili mo biya sa buluhaton sa Ginoo. Mahimo na akong makabuton ng trabaho nga dili sa likway ang akong pagkakristohanon. Trabaho nga dili mawada ang panahon sa Ginoo. Idumanan sa grasya sa Ginoo ang tanan akong antuson nga dili mapasagdan ang akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make the way prosperous. I'm your Kuya Pastor saying thank you for coming. See you this Wednesday. Salamat kayo sa Diyos ang himaya. Touch.